temperature na 420 degrees. Ito nga po, 260 degrees. Natutunaw niya yung soldering lead. Oh. Juntech, meron naman tayong panibagong video para mag-unboxing po tayo na nabili ko sa online na portable soldering iron. Ito po yun. Kaya siya tinawag na portable dahil wala na siyang wire. Buksan na natin. Nakasilyo pa siya. Ayan. Ayaw umalis sa box, ha? Ito na yung laman niya, oh. Makikita po ninyo, ang unang nakita ko po ay manual. Manual ang unang bumungad po sa atin. Manual na hindi binabasa. Babasahin lang kapag hindi kayang i-operate yung biniling items. Itabi mo natin tong manual. At ang pangalawang nadampot ko ay charging cable. Yan po. Ito yung gagamitin po ninyo na kapag ayaw ng uminit o nalubat, ito po yung gagamitin natin pang charge. Ito po ay, ang gagamitin mong charger yung, kahit ganitong charger lang, pwede na. Oh. Yan o, nagtipid po yung company, hindi na po sila nagpadala ng charger. Yan, ang ibig sabihin, bahala na kayo maghanap ng charger ninyo. O, ang mai-provide lang po niya, charging cable na maikli. Talagang nagtipid yung manufacturer, ano. Patapos, ito pong, anong tawag nito? Heating element. Ay, hindi naman pala to heating element. Kundi soldering tape. Yeah. Kung mali, mag-comment po kayo dyan sa comment section. Ang tawag ko po dito ay soldering tape. Buksan po natin. May 3 piraso, nalaglag pa. Meron hong malaki. Ito po yung malaki. At mayroon po siyang medium size. At mayroon po siyang maliit. Tapos, ang kagandahan po dito, mayroon siyang lalagyan ng soldering iron. Ayan, ipapatong lang po natin dito yung soldering iron para hindi po siya makapasok. At may kasama po siyang panglinis doon sa soldering tape. Ano, dito mo isasawsaw para mawala yung lead na natunaw. At mayroon pa po siyang soldering lead. Ang lit ng soldering lead. Talagang titipid yung manufacturer. Oh. Tinipid po tayo sa soldering lead. O, kakaunti lang po ito. Yan o. Oh. At maganda ang comment ko dito sa lagyan. Maganda naman yung lalagyan niya. Oh. Ganda ng lalagyan niya. Oh. Presentable yung kanyang lalagyan. Ito lang yung nagustuhan ko sa manufacturer. Lalagyan. Kaya lang, medyo mahirap kuhanin. Mahirap kuhanin, oh.
At ito na yung portable soldering iron. Nakikita niyo yung pangalan, portable soldering iron. Yan. Ang gagawin natin, itetest natin kung talagang iinit siya. Ibalik muna natin yung dalawa. Ang gagamitin natin itong medium, yung katamtaman lang. Ito mga pangmaliitan, ginagamit doon sa mga maliliit na soldering. Ito sa mga medyo malaking soldering. Ang gagamit natin yung medium. Kasi yung pagtitestingan natin, hindi naman siya maliit, hindi naman siya malaki. Kaya medium ang gagamitin natin. Subukan natin. Ang gagawin natin, susuksok natin dito yan, no? Yan. Pag ayaw na, okay na siya. Pwede na natin pihitin yan dahil pabilog naman siya. Ang gagawin natin, i-on natin to. Ilolong press natin. Yan ang karamihan sa mga ganito, palaging long press. Kapag nag-short press ka, hindi mabubuhay. Ilolong press natin siya. Yan, naka-off pa siya. Yan. Nakikita niyo, gagalaw yung numero. Ang ibig sabihin nun, tumataas yung kanyang temperature. Hihinto yan hanggang doon sa isinit up mo na temperature. Ang temperature po nito ay na-adjust lang. Na-adjust. Pwede mong pababain, pwede mong pataasin. Yan o, nasa 260 degrees po siya. Ang gagawin natin, itetest natin kung kayang tunawin yung soldering lead. Ito muna ang ginamit ko na luma kasi sayang naman tong bago. Ayaw ko pang gamitin. Mga pang emergency na lang yan. Yan, tingnan natin kung matutunaw yung lead. Natunaw yung lead niya, oh. Ganda, ganda. Kaya nga tinawag na portable kasi magiging komportable ka sa paghihinang. Yan o, nasa 260 degrees. Pindutin natin tong class para malaman natin kung hanggang saan yung kanyang init. Ang pinakamababa po niyang temperature ay 260. Hindi mo na may bababa yan sa 260. Hanggang 260 lang po yan. Pindutin po natin yung class para tumaas yung temperature. Yan, nasa 300. 300 yung temperature niya. Yan, inabot niya yung 300. Pindutin pa natin. Nasa 340 degrees. Yan, tumataas pa yung, yan o. 340 degrees, tumaas po siya. Pindutin pa natin. Nasa 380 degrees. Mainit na po yan. Tapos pindutin pa natin. Nasa 420 degrees. Tingnan natin kung hanggang saan ang temperature nito. Yan, 420. Yan. Ang kanyang temperature hanggang 420 lang. Ano? Pindutin natin yung negative para bumaba. Ayan o. Bumababa din yung kanyang temperature. Bumababa uli. Ayan o. Ang gawin natin, punta tayo dun sa 260 degrees ang pinakamababa yung temperature. Yan, yung 260 degrees, nakakatunaw na po siya ng lead.
Ano? Kung itataas mo pa ang temperature, okay. Siya, ang pinakamataas niyang temperature ay hindi ko matandaan kung ilang temperature yon. Makikita natin. Sa 420. Ang pinakamababa niyang temperature ay 260. Ang pinakamataas ay 420 degrees. Yan o. Kaya nga, hindi kayo mag-aalala na baka yung mga malalaking LED, baka hindi kayang tunawin. Kayang tunawin ho dahil mayroon siyang pinakamataas na temperature na 420 degrees. Ito nga po, 260 degrees. Natutunaw niya yung soldering lead. Oh. Ang gagawin natin, magti-testing tayo. Tingnan natin kung kayang tanggalin yung spare parts. Ito po, luma na. Wala na akong paggagamitan ito. Magsusubok po tayo na magtanggal ng isang spare parts. Tatanggalin po natin tong micro push button switch gamit ang desoldering pump. Medyo mahina ang init niya, itaas natin ng kaunti. Gawin nating 300. Yan o. Yan, inabot na yung temperature na 300. Mahina pa rin ang pagtunaw. Itaas pa natin. Gawin nating 340. Yan, medyo mainit na yan. Para madali natin matanggal yung gusto nating tanggalin. Hindi na natin i-increase yung temperature kasi pag in-increase pa natin, baka masunog yung board natin. Nahihila naman yung lead. Pag ganito, tiyagaan lang talaga. Hindi masimot yung lead. Wala pa kasi kung clip para dito. Kung may sarapang clip, madaling magtanggal. Sungkitin lang kaya natin. Meron tayong panungkit dito. Hindi pa rin. Ayan o. Oh. Kaya na yan dahil konting lead na lang yung nakakapit doon. Ayan o. Oh. Ayan, natanggal na natin yung micro switch. Nagamit itong portable na soldering iron. Gagawin natin, isasauli natin. Nabaloktot, kinahanglan idiretso natin. Sasauli natin.
Medyo bumakang kang. Hindi kayo maliligo sa pagsauli kasi hindi ka kasi pag mali yung butas, hindi may babalik. Kasi eksakto lang yan. Ano. So, yan. Ang gagawin natin, hihinang natin gamit ang soldering lead. Ayan, ganda yung pagkahinang natin, oh. Yan, lutong-luto. Yan, tingnan po ninyo, oh. Malapit ang malubat, 1 bar na lang. Yan. Ito po, hindi pwedeng pangmatagalan. Pangko lang ito, pwede natin gamitin to sa mga pang emergency lang. Halimbawa, meron kayong nire-repair, meron kayong hinihinang, nagkaroon ng run out. Ito yung gagamitin natin para hindi naabala yung tinatrabaho natin. Yung pag nalubat na to, chargers ninyo, yan, may chargers lang niyo ito kapag bumalik na yung power supply. Kung gusto nyo matipid sa battery, ibababa lang natin yung temperature. Yan, 260. Ang mangyayari po dito, kapag itinaas natin yung temperature, malakas din to sa battery. Kung ilalagay po natin sa 260, mas matagal malubat. Maghihinang din. Yung sa 260 degrees, makakapaghinang ka na ng mga spare parts. Alam mo, magdadagdag tayo ng hinang, pwede dito. Obra naman po siya. Kung mga hinang-hinang lang naman, pwede na ang 260 para tumagal yung battery niya. Yan, naluluto naman yung hinang, hindi naman sa hilaw. Kapag napadami yung hinang, pwede natin bawasan yan. Ayan o. Kapag napaparami din ng soldering lead, mahina din ang kapit. Kinahang katam-tama lang ang dami ng soldering lead. Ayan. Okay na siya. Oh. Yan, okay siya. Okay, maganda itong nabili kong soldering iron. Yan, kapag bumili kayo ng ganito, huwag kayong umasa na pangmatagalan. Well lang ito, pang saglitan lang, hindi pwedeng bumabad sa paghihinang.
Mas maganda pa rin yung naka-wire na soldering iron tulad nito. Siyempre, pag ganito ang gamit ninyo, kahit maghapon kayo manghinang, hindi ito susurrender. Kasi wala naman tong battery. Kaya lang, pag nag-run out, hindi ka makakahinang. Ayan. Kaya ako bumili ng ganito para sa mga emergency. Di ba? Maganda yung natin, yung panghinang. Meron pang naiwan na soldering lead. Ang pantanggal niyan dito ay ito. Yan o. Nawawala yung nakadikit na lead. Ito pala, pwede mong i-off yung ilaw. Pipindutin mo lang magkasabay yung negative and positive. Ayan o, nawala na yung sindi ng ilaw. Ang kagandahan naman nung naka-off yung ilaw, makakabawas po yan sa pagkonsumo ng kuryente. Yan. Makakatulong din po yan para humaba-haba ang buhay ng battery niya. Umiba na yung kanyang kulay dahil ginamit natin. Mayroon po itong automatic shut-off. Ang gagawin lang po natin, i-off natin to. Yan, naka-off siya. Ang gagawin natin para mag-automatic shut-off, pipindutin lang po natin yung negative and positive. Tapos saka natin bubuhayin, mag-automatic po siya. Pag ganyan po, mag-automatic siya ng off. Mag-off siya sa loob ng 5 minutes, kusa po siyang mag-off kapag hindi po natin siya gagamitin. Yan o. Titigil lang siya pag umabot siya doon sa 260 degrees Celsius. Yan, nasa 260 degrees Celsius siya. At yung ilaw ay sumindi. Yan, pipindutin mo lang magkasabay yung negative at positive. Mawawala yung sindi ng ilaw. Ayan o, naka-off yung ilaw. Pero tuloy yung init natin. Masasabi ko dito, maganda rin tong portable na soldering iron. Kasi naya-adjust mo yung temperature. Yan. Kapag mayroon tayong hihinangin ng mga malalaki, itataas lang natin yung temperature. Kung mga maliliit lang yung hihinangin natin, ibababa natin yung temperature. Yan. Ang kagandahan kasi ng adjustable yung temperature, yung mga ganitong board circuit ay hindi masusunog. Kapag masyadong mataas yung temperature, nasusunog po yung ating board circuit. Katulad po nitong soldering iron. Itong soldering iron, kapag ibinabad po niyan dito, yan, masusunog yung board circuit. Sabagay, meron naman tong adyasan. Ito pala maganda rin pala to, meron ding adyasan ng temperature. Yan. Kung saglit lang ang panghihinang mo, kaunti lang hihinang mo, ito lang gamitin mo, komportable ka. Kaysa dito sa D-wire na soldering iron. Kapag marami kang hihinangin o maghihinang ka ng mga isang araw o kalating araw, ito na yung gagamitin mo. Pwede mo nang gamitin to. Yan o. Kapag nalubat na siya, nalubat ito,
ito muna ang gamitin ninyo habang nag-charge. So, mas maganda pa rin yung dalawa yung soldering iron. Mayroong isang rechargeable, mayroon yung isang rekta sa 220 volts. Yan o. Ang masasabi ko lang po dito, talagang maganda po itong soldering iron na ito. Recommended ko po na ganito ang bilhin yung soldering iron. Yan, napaka-komportabling gamitin. Hanggang dito na lang ang ating video. Inihiling ko po na pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ang pinakahuli kong masasabi, katulad nung dati ay bago ko pala makalimutan, patuloy po niyong suportahan ang ating YouTube channel na John Tech. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy po niyong pagsusuporta sa ating YouTube channel. Suportahan po natin ang YouTube channel at patuloy po kayong manood dito sa ating YouTube channel kasi marami pa akong i-upload ng mga ganitong mga technology na lumalabas sa ngayon. Para hindi nyo makaligtaan yung mga ina-upload kong video, mag-subscribe po kayo sa John Tech. Pindutin po niyo yung bell, yung notification bell. Kapag napindot po ninyo, pindutin po niyo yung all para lagi kayong updated sa mga video i-upload po natin. Maraming salamat. At ang pinakahuling masasabi ko sa inyo ay makita-kita na lang tayo at bye-bye.